I will gather you. Biblia! Hain man! Kanang Far East o malayong silangan! Biblia ang mutubag! Dili si Joseph na kayo! Nililigaw mo! Ikaw ang... Dili si Joseph. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at kung ikaw po ay baguhan po sa ating channel, tuloy po kayo, tuloy ka. Welcome na welcome ka dito. Sa atin pong episode, ang atin pong ginagawa ay nagre-review po tayo ng mga debate, ng mga diskusyon, and I try my best to apply my knowledge being a debater, reactor sa atin pong mga pinapanood na videos, paano yung public speaking, paano yung tamang pakikipagtunggali at pakikipagtagisan ng galing sa pag-aargumento. Sa atin pong episode ngayon, atin pong papanoorin ang isang debate daw po sa pagitan ni Brad Josel ng MCGI at isang miyembro din po yata ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay isa sa mga video request po natin na natanggap sa Facebook and I'm very excited. Pero bago po tayo magpatuloy, kinakailangan nyo pong magbayad ng tuition fee sa ating Usap-Usap University. Kailangan ko po ng suporta ninyo. If you like our videos, please click subscribe and please click like if you like these kinds of contents mga ka-U3. Gusto ko lang din pong pasalamatan syempre ang atin pong mga dearest na subscribers na pinakamamahal ko. More than 52,000 subscribers na po tayo. Ang bilis po ng panahon. Ano po? Maraming salamat po. Sa ating pag-aanalisa ng debate, ang background ko po, ako po ay dating MSU IIT debater sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. Kalaban ko po Lasal at FEU. At miyembro din po ako ng isang international public speaking organization na Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Panoorin po natin ang video nito ng sabay-sabay. Let's go! Diba? Kaya lang ang pinatutunayan mo, mali, di mo matindigan. Salungat kayo na sinasabi ng sugo mo kinikilala. Ay, patuturo nyo pa. Kanina mo pa binabanggit yung Far East eh. Sabi mo, Far East, Pilipinas. Diba? Inaamin mo ba yun? Si Marcos! Inaamin mo ba, Ocampo? Sabi mo, ang Far East, Pilipinas. Inaamin mo ba? Sagutin mo lang. Confirm lang natin. Baka kasi yung mga katsutsunin pa lang ngayon, eh hindi nila nasubaybayan nung umpisa nito. Sabi mo kanina, ang Far East, Pilipinas eh. Gumamit ka ng world history eh. Inaamin mo ba? Do you confirm? Waray, pagkatima diri mga eta mo maaram. Nako, nag-Bisaya ay, naman to. Mag-Bisaya, wala ka naman. Ocampo. Ayaw pag-Bisaya, an imo ka istorya kadaman mga Tagalog, English, diri lang mga taga-Davao, at diri lang Tagalite. Mag-Tagalog ka. Paano ka mag-Tagalog? Bisan Tagalog na Bisaya, maintindihan ng mga Tagalog yan. Mag-Tagalog Sige, ka. makikonfirm mo lang. Sabi mo kanina. O, diba? Sabi mo. Tayo ng waray eh. Ginamit mo. Far East ka mo, Pilipinas. Do you confirm na ang Far East ay ang Pilipinas? Kinukumpirma mo ba? Tika mo na. Hindi mo pa nasagot ang tanong ko. Sagutin mo muna. Dami ng tanong. Isa lang tanong ko, hindi mo pa nasagot. Ano ka ba dyan? Wala lang. Ang Far East ba ayon sa inyong turo at doktrina? Ito ang Pilipinas. Okay, before that no, medyo confused lang ako dahil parang hindi yata ito full debate ang ating napapanood ngayon. Palagay ko parte, no, parang clip lang siya ng isang longer na debate. So parang kalagitnaan na siguro ito. So what Brother Josel is asking is, kung ikukumpirma ba ni Ka Ocampo na ang Far East according sa kanyang sinabi ay ang Pilipinas? So sinasabi ni Brother Josel dito, and we can assume that Ka Ocampo did say na ang Far East ay Pilipinas according daw sa isang history book, world history book na ginamit ni Ka Ocampo. Si Ka Ocampo po ay debater ng INC. Pakisagot mo lang, Ocampo. Atin pa doon. Ha? Upay pa ako. Tagalogin mo, hindi ako Bisaya. Ang kulit mo naman eh. Hindi kita maintindihan yan, di ba? Ang mga nanonood sa atin, hindi naman lahat Bisaya. Maging ano ka naman. I-compose mo sarili mo, wala ka sa sarili. Sige, pakisagot mo lang. Pilipinas ba ang Far East? Mabuti kaming mga ministro sa Iglesia ni Cristo na hindi mga Diyos. Marunong ng waray-waray, Cebuano, Tagalog, English. Wala yan. Mga Diyos yan. Wala usapan yan. Ako naman. Walang usapan dyan. Hindi yan ang usapan natin. Huwag mo ilayo. Nililigaw mo naman ang tao eh. Ako, kinukumpirma ko lang sa'yo yung sinabi mo kanina. Kasyas mo ba? Eto nga, sabi mo kanina, sabi mo, ang Far East, ito ang Pilipinas. Gumamit ka ng world history. Para sa mga kachuchuniin pa lang ngayon, na ngayon lang nakapagbukas ng TV at saka ng radyo. Gusto ko lang kumpirmahin sa'yo. Totoo bang tinitindigan ng aral ninyo yan? Na ang Pilipinas, ang Far East, ito ang Pilipinas. Do you confirm that the Far East is the Philippines? Sabi mo kanina. Yes or no lang yan. Yes or no lang yan. Sagutin mo lang, Ocampo. Sagot ko. Oh. Confirm mo lang. Yes or no lang. Yes or no lang. Oh. Pasayin natin sa Biblia. Ang daming kinakaklat. Sige, yes or no lang naman eh. Sige. Sige, hintayin natin ang confirmation. Sige, hintayin natin ang confirmation. Hindi alam kung saan babasahin. Oy, dalihan mo. Natataranta ka yata
Asan ang sagot mo? Alam ko siya babasahin! Nako. Wala naman talaga alam ko yun. Ang mga ministro ng English speaker ito eh. Asa raw, Campo? Wag maiinip ang tao niyan eh. Ikaw ang bumanggit, sinusundan ko lang. Sabi mo, the Far East is the Philippines. Ito, Nasaan? sagot. Basa. Ito ang sagot! Pakinggan Basa. nyo! Sige. Ito. Tagal, puro ka. Ito, wala kang binabasa. Biblia to! Makinig ka, hoy! Basahin mo. Nagbabasa ito! Ang tagal mo eh. Puro ka ito, hindi mo binabasa. Basahin mo. Makinig ka! Oh, basahin mo nga. Naghihintay nga kami. Sige, dali. Asa na? Oh, nawala na naman ibabasahin mo. Ang Makinig ko tagal na! mo. Huwag magintira! Babasahin ko! Eh, ang tagal mo. Puro ka ito, hindi mo basahin. Ay, sige, basahin mo. Yabang! O makinig ka muna! Basahin mo. Yabang! Mataimtim ang aming pag-asa na ang Pilipinas ay magiging ilaw na patnubay sa pamamahala ng mga silab, ng liwanag, ng Ebanghelyo, hatid sa mga bansa sa malayong silangan! Anong talata yan? Di mo ba naman sinasagot yung tanong ko eh. So, kino-confirm mo na tinuturo ninyo ang Far East o yung malayong silangan, ito ang Pilipinas. Kino-confirm mo yan. Do you affirm? Positive, di ba? Saan mo binasa yung binasa mo? Anong batayan mo? Anong Bigay mo sa tao, huwag kang mandaya. Sabihin mo sa tao. Binasa! Ano ang referensya mo? O ano, teka, sige, balikan ko lang, Campo. Maging maayos naman ang usapan natin para sa mga nakikinig. Bigay mo yung referensya mo. Ano ang binasa mo bilang patunay na ang malayong silangan ay ang Pilipinas? Basahin mo lang, bigay mo. Okay, before that, no, interested ako kung ano yung kanyang referensya na ginamit ni Ka Ocampo. Kasi nakita ko lang, hindi niya kasi sinabi kung anong verse. So nakita ko sa first part lang, dito parang sa prologue lang yata yun ng isang, I don't know if it's a Bible or not, pero it's in the first part eh, di ba? Napansin niyo naman po kanina. So ano kaya yung kanyang ginamit na referensya? Interested din ako dahil ang salitang Pilipinas or Las Islas de las Filipinas ay hindi isang old na term. No? Medyo fairly new yan kasi di ba po, ang pangalan po ng ating bansa ay nagmula po sa hari ng Espanya na si King Philip II, Felipe II. So, hindi yun thousands of years ago. So, interested ako kung ano yung referensya na ginamit ng Iglesia ni Cristo member dito. At also, konting ano lang po, disclaimer po yan, hindi po ako membro ng Iglesia ni Cristo, hindi din po ako membro ng MCGI. Ko, Sige, sinaririnig. I-Tagalog ko, ulitin ko ulit. bigay mo nga ano yung referensyang babasahin mo bilang patunay na ang malayong silangan, ito ang Pilipinas. Ano yon? The Far East is the Philippines. Sabi mo yan eh. Pinatutunayan mo. Anong aklat yan? Sige, bigay mo lang sa nakikinig. Makinig kayo. Oh. Yamang, mataimtim ang ating pag-asa. Sabihin mo muna kung ano yan. Ang kulit mo naman, di ka nakakaintindi. Paano ngayon pang hahawakan ng mga nakikinig? Yan sinasabi mo, eh hindi malaman kung saan mo dilampot yung binabasa mo. Anong libro yan? Liwanagin mo lang. O sige, bigay mo muna. Anong libro yan? Sino may gawa niyan? Biblia ba yan? O sige. O Campo. O, hindi mo maibigay. Ano? Ano? Ay, nako mo! Ano ba? Wala eh. Ibigay mo nga kung ano yung referensya mo muna. Ang tanong ko, Josel. Ako naman ang may Teka muna, lumalayo ka na naman sa usapan eh. Liwanagin natin sa mga nakikinig. Ayaw mo namang klaruhin eh. Ha? Klaruhin mo muna. May binasa ka para patunayan the Philippines is the Far East. Ano yung binasa mo? Correct. Authority ba yan? Sinong gumawa niyan? Anong libro yan? Biblia ba yan? O pamanjewang yan? O ano ba yan? Pamalot ba ng ano yan? Kalamay o ano? Sabihin mo lang. Hindi naman basta na lang binasa. Ganun na lang ba yun? Patunayan nating may tindig yung ating sinasabi. O, bigay mo, Ocampo. Ocampo. Anong libro yung binabasa mo? Liwanagin mo naman sa mga nakikinig. Para naman alam nila kung paniniwalaan ba nila o hindi yung sinasabi mo. Sagot ka tanong. Hindi nyo nasagot eh. Ay, nako po. Ay, hindi mo naman sinasagot yung pinag-uusapan natin eh. Makinig ka muna. Nasa ere tayo. Nanonood ang napakaraming mga tao, milyon-milyon ng mga tao. Nakikinig din sa radyo. Makinig ka muna. Bago mo ba sa akin, teka muna, Ocampo, liwanagin natin. Ang kahilingan ko lang naman sa'yo, simple. Bago mo basahin yung patunay mo na ang Pilipinas, ito yung the Far East na ginagamit ninyo, na binanggit mo kanina, bigay mo muna ano yung Biblia ba yan? Aklat na yan? Sino author niyan? Liwanagin mo lang, sige. Ito, ang author.
Bagong tipan. Yung bang bagong tipan, hindi Biblia sa dating daan. O sige, bigay mo muna. Dito para mabasa mo kasi kayo, sa Diyos na bakla kayo nag-aaral. Ay, naku po, huwag ka magparatan ng ganyan. Oh, bigay mo muna ano yung referensya mo, tsaka mo ngayon basahin, para patunayan the Far East is the Philippines. Sige. From the Far East, Ano nga? will I bring Europe free. And from the Far West, I will gather you. Biblia! Kanina eh. Hain man! Kanang Far East o malayong silangan. Biblia ang mutubag, dili si Joseph na bayo. Nililigaw mo, ikaw ang... Dili si Josel. Sinabi niya, dili si Josel nga bayot. Why? Okay, of course, alam na po natin yan, no? Ang tawag po dyan, ad hominem, mga ka-U3. Ang ad hominem po ay hindi po kaaya-aya na paggamit po ng, or pag-atake gamit ang mga personal na atake, hindi ang argumento ang tinutuligsa, kundi ang personality ng taong nagde-debate o nakikipag-argumento. Nangyayari po yan sa mga emotional po ng mga debate or mga religious debates, pero ako personally, hindi ko po gusto yan, pero hindi rin po kaaya-aya, di ba po? Kasi kung sabihin na natin na bakla nga si Brother Josel, anong pakialam nun sa argumento? It doesn't hold water, kumbaga. Hindi na po yung importante kung ano po yung personalidad ng taong nagdedebate. Bilang isang mahusay na argumentador, dapat po punto por punto, argumento por argumento. Bayot o kampo. Ikaw ang bayot, huwag mo akong paratangang bayot. Dahil ikaw, hindi ka tumitindig ng pirmi sa tindig mo, ikaw ang bayot. Hindi naman yan ang binasa mo kanina eh. Hindi ba mo na naman? O sige, diyan ka. O di pinatutunayan mo talaga. The Far East is the Philippines. Okay. Sino ba talaga ang dapat paniwalaan sa inyo? Ikaw ba? O yung mga otoridad ninyo sa sentral? Ha? Na nagpapublish ng inyong doktrina? Babasahin ko sa'yo. Ang sinasabi ng inyong opisyal na doktrina. O doktrina, basahin ko. Eto, babasahin ko sa'yo. Pakinggan mo. Talaga ikaw, hindi ka marunong kumilala kung sino dapat mong kilalanin. Ikaw ba o yung mga authority mas mataas sa'yo? Ang sabi ng kanilang pasugo, ganito po mga kababayan. Yamang inamin niya, the Philippines daw is the Far East. Sabi niya, sa kanyang binasa, ewan ko kung panghahawakan niyo yun, dahil kakontra yan, na kanilang itinuturo sa kanilang pasugo. Basahin natin, mas matataas kay Ocampo. Rizalito Ocampo ang mga nagsusulat nito, mga authorized ni Felix Manalo hanggang ni Eranio Manalo. July 1997 issue ng kanilang pasugo. Ito sabi nila, let us set this clear. Dapat maliwanag sa iyo ito, Ocampo, makinig ka. Let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Naintindihan mo ba yan? Sinasabi ng mga otoridad ninyo, hindi raw kailanman itinuro ninyo na ang expression na Far East tumutukoy sa Pilipinas. Yung ay tinanggagaliitin mo mula kanina, sabi mo, ang Far East, Pilipinas. O hindi ka ba nagliligaw kanyan? Mandaraya ka talaga. Napaka manluloko nitong Rizalito Ocampo na to. Biro mo, aral ninyo, inilalabas ng inyong pasugo, authorized ng inyong kinikilalang puno, binabago mo. Ay naku, kawawa kayo. Ocampo, magsisi ka. Bye. Okay, before that, no, so sa mga membro po ng INC na atin pong viewers, meron po kasi tayong mga INC viewers, ano po, sa Usap-Usap University, ano po ba talaga, ako din, dahil dito, ako na-confuse na tuloy ako, kasi nung sa debate po na nireview natin, Mr. Parba versus Gitgano, ito po ay isang Cebuano debate na atin pong binigyan ng reaction in Bisaya, na-mention na rin po doon ang about sa Far East, and I'm really confused if totoo nga ba na Far East Philippines ang ibig sabihin niyan sa paniniwala or doktrina po ng Iglesia ni Cristo? That sinasabi daw po dito, according kay Brad Josel, sa pasugo daw po, a statement ng inyo pong magazine, we have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. So, hindi doon din na tinuturo na ang Far East ay Pilipinas. Further, sinasabi dito, aware daw sila na ang vast area called Far East ay included din po dyan ang iba pang mga nasyon at iba pang mga bansa sa Asia aside from the Philippines. So, now, I'm really not sure kung ano po talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo, kasi kung paniniwalaan natin si Mr. Ocampo, dito po sa kanilang debate, sinasabi ni Mr. Ocampo na ang Far East nga daw ay Pilipinas, which is taliwas nga sa sinasabi ng pasugo dito sa kanilang magazine. Impyerno ka, kung ako sa'yo, lumayas ka dyan sa iglesia nyo. Kung hindi, puro pakinabang ang habol mo. Ngayon, kung ikaw talaga, puro pakinabang ang habol mo, gaya na sabi ng puno mo, hindi ka talaga alis dyan. Kahit mali-mali na aral nyo, dahil sa bakay mo, kasaganaan mo, tulong mo, sweldo mo, mananatili ka talaga dyan dahil yun ang hanap mo. Diba? Yan ang sabi ni Manalo eh. Pakinggan mo, puno mo. Eto, paparinig ko sa'yo, si Eranio Manalo. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo.
Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo, nakatotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa. Para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat maglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganan niya, siguro. Ang tinatamasa niya. Pero ang iglesia kaya na niyang pagsilbihan ng totoo. O yan, magsilbi ka ng totoo. Kung hindi puro sweldo at tulong at kasaganaan at bahay at pera ang habol mo o kampo, magsisi ka. Alam mo, mali ang tinuturo mo eh. Josel! Wala sa Biblia ang mga sinasabi mo. Kawawa naman ang mga napapaniwala mo. Magbago ka. Alam mo, may panahon pa. Alam mo, magbabago ka lang, magsisisi ka. Tatanggapin ka naman namin dito eh. Wala naman, hindi naman kami ang habol namin kagaya mo. Gusto mo, pumugot ng ulo. Habol mo, pugutan kami ng ulo. Okay lang yun, sige. Alam naman, nakahanda kami ron eh. Di mo na kailangan sabihin. Kung gusto mong gawin, gawin mo. Kaya lang, ikaw eh, maimpyerno kapag ginawa mo eh. Magbago ka, mali ang aral ninyo. Matakot ka sa Diyos, nagpapahamak kayo ng tao. Hindi totoo na ang Far East ay ang Pilipinas. Dahil kayo mismo, itinatanggi ng inyong pasugo na binanggit nyo kahit kailan. Hindi raw ninyo tinuro yan. At sabi nyo, dapat gawin natin klaro ito na kailanman hindi itinuro ng iglesia ninyo na ang Far East ay ang Pilipinas. Eh yun naman ngayon itinuturo mo dyan. Di ka ba nahihiyan yan? Okay, before that, gusto ko lang po ibigyan ng importansya at reiterate at ma-highlight lamang po. Nasabi na din po natin yan sa iba pong mga reaction videos natin. Ang isa pong mahirap sa pag-aargumento is kapag nakapagbitaw po tayo ng mga absolute na mga phrases o mga terminolohiya katulad ng never, always, forever, you know, these words. Kasi absoluto po ito. Pag sinabi mong never, zero, walang nangyari. Hindi dapat mangyari. Kapag sinabi mo naman na always, lagi. Kapag sinabi mong forever, ay syempre mas lalo na. Dahil yan po ay mga absolute po na mga phrases. At minsan po, yan po ang natitira ng mga phrases paraan po ng pag-argumento. Kapag sinabi mong, never kitang minahal, talaga ba? Diba? So, mahirap i-prove yun kapag absolute phrases po na merong absolute certainty yung mga phrases katulad ng never, always, forever, not at all, at all. Yan po yung mga phrases po na dapat nyo pong bantayan kapag kayo po ay nakikipag-argumento. Tsaka kaya yung doktrina yan, Brad Joseph, kaya lumayas ako sa Iglesia ni Cristo eh. Kaya yung doktrina yan at hindi kayang panindigan ni Ginoong Ocampo. Kaya lumayas ako dyan at lumayas ang maraming mga dating miyembro sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na Josel! Kapatid na ito. Kapatid na Josel! Siguro dapat itigil na natin siguro ito. Josel! Ako naman! Ikaw huwag kang mambastos. Nagsasalita pa si Kato. Talagang ikaw, hindi mo lugar yan eh. O, Brad Ato, ano yung sinasabi mo? Brad Ato? Hello, kapatid na Josel? Oo. Siguro, oras na pa. Itigil na natin to. Wala naman kasi pupuntahin dahil si Mr. Ocampo, hindi naman marunong sumagot doon sa tanong. Pinagtatawanan lang siya ng mga bisita natin dito. Kung ano-ano lang sinasabi. Ang tapang ng iya! Brad Ato, pero bago natin iwan, gusto ko lang maging klaro. Yung kanilang, kasi paratang niya kanina eh. Kayo daw naghamon, may pulis pa raw na sumaksi. Gusto ko lang maging klaro yan. Tayo, standing na usapan sa ere, matagal ng usapan ito. Committed ang mga iglesia ni Manalo na ilaban nila si Eranio Manalo kay Brother Eli sa debate. Ay, hindi sa nilalaban eh. Oo. Pero kayo, nandiyan dyan siya, ginugulo yung grand pulong natin. Siya sumugod dyan. Hindi naman venue para sa debate yan. Sino ba talaga naghamon? Paano nagkaroon ng sinasabi niyang tema na sinasabi niyang di umano'y naghamon kayo? Gawa-gawa lang naman yan yung tema eh. Gawa-gawa lang niya. Siya lang mismo gumawa. Siya pumirma. Pinagpimirhan ko sa tampulis. At hindi po kayong pumirma, Brad Ato. Ay, hindi po. Hindi kapatid na Joseph. Kaya kami kinalam na doon sa tema dala-dala nito eh. Nakakahiya na to eh. Wala eh. Tsaka, di ba, sabi niya, magtatanong lang siya, kapatid na Ato. Alam niyo ba dala rito? Oo. Kahinig lang mga kapatid. Alam niyo ba dala rito pinakikita mga dyaryo na yung ating iglesia, kolorum. Pagkatapos, yung binasa kanina na ang Pilipinas ay malayo silanganan. P-face ng Biblia. Ay, nako! Alam mo, kahit
preface doon ng Biblia. Ano? Yung ang sabi ko kanina kasi nung nakita ko yung page, sa harapan ng kanilang Biblia. At curious din ako kung anong Biblia kaya ang version ng kanyang ginagamit. Kasi na-notice ko po sa mga member po ng MCGI, sana po maklarify niyo po ito sa akin, ang dating Biblia, di ba po, ang inyong ginagamit. Ano po ang preferred po ba talaga na referensya? Kasi po may mga usap-usap university supporters po tayo nang tatanong sa akin po personally, ano daw ang dapat na version daw po ng Biblia na dapat basahin? May kaibahan po ba o malaki po bang kaibahan na ang dating Biblia kumpara sa say Magandang Balita Biblia or sa mga members naman po ng Iglesia ni Cristo? Anong version nga po pala ng Biblia ang inyong ginagamit? Gusto ko rin pong malaman. Kasi pwede po ba nating ma-consider na meron tayong parang kompromiso, meron tayong compromise na version like what Magandang Balita Biblia ba ang pwede nating parang equal na gamitin ng lahat o standard? O dapat ba yung English na lumang version ng King James Version ba, which is English po na lingwahe? Ano po ba talaga ang para sa inyo ang tamang version ng Biblia na dapat pong basahin natin? Lalong-lalo na po sa mga hindi po membro o gusto pang umanib either sa Iglesia ni Cristo or gustong umanib sa MCGI. Babasahin niya. Pero kapatid na Josel, walang kwenta, patulan natin ng mga tao ito, wala tayong mapupulot dito eh. Pinatutunayan lang niya talaga hindi kayang ilaban ng iglesia nila, yung puno nila kay Brother. Alam niyo kapatid na Josel, patuwa yung mga bisita natin dito. Dahil sa nakita nilang parang bata ito si Ocampo. Alam mo, Kato, yung gabi natin ngayon sinira niyang tao na yan yung ating pakay. Grand pulong yan At pinalalabas niya kayo pa naghamon at nagkagulo-gulo yung ating setup Sisiw dyan. ka, sisiw. Oo. Kapatid Wala nato. yan, wala yan. Biro mong pinalalabas niya, Nag-set tayo ng grand pulong dyan at ngayon pinalalabas niya na kayo naghamon ng debate kaya windang-windang yung supposed to be grand pulong. At Nauwi ginulo sa yung ganito. grand pulong natin, Brad Joseph. Ginulo ni Ginong Ocampo yung grand pulong natin dyan sa Davao. Pero isa lang ang ating ikinatutuwa sa nangyari. Pinatunayan lang niya, mali-mali aral nila at saka hindi lalaban talaga si Manalo kay Brother Eli At saka hindi po kayang tindigan ni Ginong Ocampo yung doktrina nila. kapatid Alam mo, na. kahit sino na lang hinahamon katipulit, yung mga bata rito hinahamon ng diskusyon. Wala, alam mo, desperado lang yung Inspirado gumagawa talaga nila. kapatid na. Tuwan-tuwa mga kapatid dito, kahit lang medyo naging maganda ang tema. Oo. Pero Pero, mga kapatid, yung mga bisita natin, nakita nila kung gaano kamangmang ang mga iglesia ni Ginoong Manalo. pero kapatid na ito, baka pwede tayo makakuha ng reaksyon dyan sa mga panauhin natin. Kasi wala kami dyan Pwede bang marinig namin kung ano naman ang kanilang reaksyon dito sa nangyari na ito? Oo, kapatid na Joseph. Pero siguro maganda, napagbigyan na naman natin sila Mr. Ocampo at saka yung mga kasama niya, siguro maganda paalisin na namin sila. Para medyo matahimik naman yung ating ginaganap na... Kung ayaw naman niyang umalis, hanggang gusto niya, dyan siya. Makinig siya. Tingnan ko kung di uminit ang puno ng tenga niya. Sige, pakinggan natin ang reaksyon ng mga bisita, kapatid na to. Sige, kapatid na Joseph. Oo. Doon po sa aming mga bisita na nakasaksi dito po sa naging pag-uusap ni Mr. Ocampo at ng ating pong mga kapatid sa ating istasyon, pwede po kayong magbigay ng kung ano man po ang inyong komento o inyong masasabi sa naganap na pag-uusap. Sige. Ali po kayo, sino po ang voluntaryong po pwedeng magbigay ng inyong Comments na ito. kung ano ang inyong masasabi mga panauhin. Kahit kapatid na to. Kahit mga kapatid. Kasi ano naman yun kalayaan ng lahat ng nandyan Grand pulong yan. Alam kong pinaghandaan nila yan, ginastosan ng mga kapatid yan para sa kapwa-tao natin. Yan nakalaan talaga sana sa ganyan. Nagkaganito naman dahil namasok yan si Ocampong bastos na yan dyan. Pakinggan na lang natin muna. Nanggulo siya at pinipilit niya ngayon na kayo paraw ang naghamon ng debate kaya siya nandyan. Para bang tayo habol na habol sa kay sino naman siya. Kaya nga hinahanapan ko siya ng authorization Sino naman siya para labanan ni Brother Eli? Mga kapatid, ano lang kayo, medyo tahimik lang po. Huwag niyo nang pansinin yung mga ginagawa ni Mr. Ocampo. Lalo lang nagiging desperado pagka pinapansin po ninyo Sige. O eto po, Brad Josel. Opo, kapatid Eto na to. ating isang bisita na magbibigay ng kanyang masasabi kung ano ang masasabi niya sa mga naging pag-uusap. Sige. Magandang gabi sa tanang mga kapatiran at ako isang Katoliko. Bumisita dito upang makatuto ng paraan para matuto pabukas sa Biblia. Pero ang ginawa ng kapatid natin iglesia, isang ministro, bulok na ministro! Sige po. Kapatid Josel, ito pa po isang bisita natin na magbibigay po ng kanyang kung ano man ang kanyang naging obserbasyon tungkol sa naging pag-uusap. Sige lang, kapatid na to. Gusto natin Ako ang marinig sila. masabi ko, bakit nandito sila? Wala silang karapatan na dahil ito sa kwarto sa dating daan.
Dapat doon sila sa kanilang simbahan. Dapat igalang nila ang simbahan nito. Hindi kay sila ang magmataas. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala pong interesadong tao na pumunta. Hindi sila nanggugulo dito. Na hindi man nanggugulo ang mga dating daan sa kanilang simbahan. Ako hindi ako kanip, pero ang katarungan ang gusto ko. Maraming salamat po. Ano na naman ginagawa nila dyan, hindi ba? Meron pa mga bisita na gusto po magbigay ng kanyang mga kanyang masasabi tungkol Sige. sa naganap na pag-uusap sa panig ng Iglesia ni Cristo kay Ginoong Manalo at sa panig ng Antating Daan. Sige lang. Halika kayo, malaya po kayo makapagpapahayag. Sige po, para sa inyo po talaga ang pagkakataon. Sige. Siya nga naman. Tama yung obserbasyon ng bisita eh. Ano, ginagawa niya dyan eh. Halika kayo mga bisita, kung ano man sabi nyo, yung nasa kalooban nyo, sa nakitasaksihan nyo ang pagpapalitan ng katwiran, sa panig na ito ng Iglesia ni Ginoong Manalo, sa pangunan ni Mr. Ocampo, at ang panig ng Antating Daan. Ha? Biro mong ang minamarka pang masasama yung mga kapatid. Nag-set na nga sila ng grand pulong para sa mga bisita. Okay, before that, no, gusto ko lang po i-mention, kung napansin niyo po, yung mga nagbibigay po ng kanilang reaction, live na reaction daw sa behavior, sa ugali na pinakita ng INC minister daw po dito, pansinin niyo po na hindi po sila kaanib para po sa kaalaman po ng lahat, lalong-lalo na po sa U3. While it is true na talagang passionate po ang ating MCGI po ng mga supporters ng U3, meron po tayong mga members po sa iba't ibang lokal po ng MCGI na very passionate, loyal supporters ng Usap-Usap University, nagbibigay sa atin ng mga rare po na mga videos. Pero sa totoo lamang po, mas marami po ang non-members. And it would just make sense mga ka-U3 dahil sa porsyento po ng mga Katoliko po sa Pilipinas, for example. More than 80% po sa atin pong populasyon sa Pilipinas ay Katoliko. Napakarami po actually ang mga non-MCGI members po na nanonood ng atin pong programa, na nanonood po ng atin pong mga debate. Kaya nga po, hindi ako nagtaka na yung mga nagbibigay ng komento dito sa kanilang grand pulong sa Davao ay sinasabi din talaga nila hindi sila kaanib. Most likely, they are born again, Katoliko, meron pong iba pong mga Muslim, mga tinatawag po nila na balik Islam, meron po tayong mga ganyan po na mga supporters po ng Usap-Usap University na talaga pong interesado pong malaman ang katotohanan o para sa kanila, maybe it's the entertainment factor that they find debates entertaining and refreshing and also informative. Pinalilitaw pa niya eh. Naghamon daw ng debate ang ating mga kapatid para may katwiran siyang nandun siya, kapatid na Luz. Ganun ang gusto niya palitawin eh. Ang masasabi ko lang po sa ginawa ng mga Iglesia ni Cristo rito, binastos po nila yung grand pulong ng Antating Daan. Mga manloloko sila! Mga kapatid, talagang mga tao ito bastos. Bigli talaga, bigli. Hindi nakakita sa katotohanan, daming Biblia bisa sa Biblia. Baka may mga reaction pa tayo sa ating mga panauhin dyan. At sa mga kachuchunin pa lamang po, ang mga nagsasalita ho ngayon ay mga bisita na dumalo sa grand pulong natin na ginulo. Ginulo ng maligno. Ng Iglesia ni Manalo. Dahil pinalalabas nilang hinamon daw sila ng debate, kaya sila nandun. Wala naman hong naghamon sa kanila. Hinamon nila sarili nila para makapanggulo. Yeah, sige, balikan natin yung mga panauhin. Brother, sino pa? Ito yung mga reaction na lang po tayo Brad, ito. amo lang diyan yung mga Iglesia ni Cristo nga, Hoy! Usama rin kasi ang tao, wala kayo. Ayaw nila ng tawa na kayo, wala buot na ako kayo. Nakiksulti ng tao din na dili mo tubag. O tinuod kang nga tao, paminaw sa kisulti. Ayaw nang kanayin yung mga butang-butang. Mubasa mo dili Biblia, puros libros Karabaw. Kapalita Josel. Kapalita Josel. Opo. Ang ginagawa po nitong kinukuha po na ito, ang kinakausap yung mga tao. Na kung saan, wala namang kinalaman, mga bisita, ginugulo nila. Ito pa bisita. Totoo talaga, mandaraya ito yung mga tao ito. Dito lang yung bisita. Totoo talaga, mandaraya ito, yan. Pakinggan pa natin ang kanilang mga reaksyon. Dito sa naganap na panggugulo na naman uli. Ang masasabi po namin, kapatid na Jusel, sa ginagawa po ng ministro ng Iglesia ni Cristo, ay para sana umuwi na sila kasi marami pa po kami naghihintay na gustong makinig ng salita ng Biblia na ipapahayag ni Brother Ato. Kasi po, wala naman pong nangyayari. Nasaksihan po namin na talagang hindi naman po nila nasagot yung tanong. At saka, alam na po namin, Brother Josel, na talagang panggugulo ang kanilang ginagawa rito. Ay hinahamon pa yung mga bisita na
sinasabi si Brad Ato daw sinungaling dahil pumirma ng nung debate, tapos hindi naman tumupad. Nakita namin, hindi naman nakapirma ang pangalan ni Brad Ato. Talagang gumagawa na lang ng Brother Josel. Ayan, sa mga tweet ay pinatutunayan nyo, hindi hinamon ni kapatid na Ato, yan si Resolito Ocampo, para makipagdebate. Okay, before lang po natin i-continue yung video, no, para sa akin, this is interesting dahil kung totoo man po na nanunulong ang membro ng Iglesia ni Cristo sa mga panahon na ito, I'm guessing this is around early 2000s. Hindi kaya parang desperation move na po yun mula po sa ministro nga po ng Iglesia ni Cristo na gagawa ka, magpa-fabricate ka ng pirma, sasabihin mong merong debate, sila ay nanulong sa isang grand pulong ng MCGI. Parang desperate move na po, ano po? Kasi po gusto ko lang pong i-share sa inyo, around this time, estudyante po ako sa university, early 2000s. Naalala ko po na mukhang mainit nga po talaga yung bangayan po sa pagitan po ng MCGI at Iglesia ni Cristo. Naalala ko, merong programa sa Net25, ang Tamang Daan. So, obvious po yun na in reference to ang dating daan, di ba po? Parang pangontra no? Ang Tamang Daan versus ang dating daan. Sa palagi ko po, yun po talaga yung panahon na ito na napakainit po talaga ng pagkokontra-kontra ng members ng Iglesia ni Cristo at dating daan. Yan po ang maalala ko ng mga early 2000s. Kaya po sa palagay ko, kaya nag-resort sa ganito si Mr. Ocampo na sinasabi daw po na member po ng Iglesia ni Cristo, isa daw pong ministro, sa pagsugod sa isang grand pulong ng programa ng Ang Dating Daan. So it gives me the impression na malamang maraming member ng Iglesia ni Cristo ang lumipat sa palagay ko, no? Sa Ang Dating Daan. Yan po yung feeling ko, hindi po ako member ng MCGI o Iglesia ni Cristo kasi I feel if this is true, kung hindi ito scripted o arte-arte lang, na pwede naman din kasi na planted lang ito ng MCGI na kunwari mag-a-act na Iglesia ni Cristo minister, at manggugulo kayo, pero ang totoo ay kakampi ito ng MCGI. Kung ganun po kung ganun po ang sitwasyon, pwede naman pong mangyari yun. Pero nakikita ko dito, talagang nanulong po talaga ang membro ng Iglesia ni Cristo sa palagay ko lang po, based po sa kanilang pagtindig, based po sa kanilang passion, nagpapakita pa nga sila ng tabloid na headline, ang palagay ko, it's an offensive headline against kay Brother Eli Soriano, nafe-feel ko lang kasi nga po sa bangayan po ng Iglesia ni Cristo at MCGI. So feeling ko po, ito po ay ginawa dahil nga siguro hindi na makapagtimpi yung mga member ng Iglesia ni Cristo during this time na i-allow pa, kaya siguro talagang they decided among themselves na punta tayo doon sa grand pulong at sabihin natin yung gusto nating sabihin dahil merong live telecast doon, pwede nating ipakita yung mga headline ng mga tabloid, pwede nating sabihin yung dapat nating sabihin dahil may exposure tayo. Wala akong pirma si kapatid na Ato doon sa sinasabi niyang tema na pinirmahan at sinaksihan ng isang pulis. Magandang gabi po sa lahat. Sige po. Nakikita ko po ngayon sa ginawa ni Ocampo, ako po isang nagsusuri at hindi ako kaani dito. Pero sa ginawa niya, para siyang mamamatay na tao. Gusto niya pumugot ng ulo. Bastos! Tapos sinabi pa niya, tama ang ginawa ni Gloria Macapagal na pauwiin si De La Cruz. Ito dapat ipapunta sa Iraq. San? Ganun naman ba? Sige, matapang naman siya, di ba? Sige. Ocampo, makinig ka. Isang tanong lang ang tatanong ko. Nilalabas mo ba yung puno mo o hindi? Sagot! Puro ka ganyan ng Biblia, hindi mo naman binabasa. Basahin mo! Ras lang ho yan. Napakaraming dala-dala isang batalyon. Ano sabi ko sa inyo? Display lang yun. Pagla si Barteli, alam ko siya nakapagpamula sa aking mata. Josel! Oo, kapatid na Ato. Alam nyo, yung mga bisita natin talagang masama loob nila dito sa mga iglesia ni Cristo ito, sa Pangunan ni Ocampo, dahil talaga raw sa obserbasyon nila, puro bastos sa mga taong ito. Pero sa kabila raw nung pangyayari, naliwanagan daw sila at nakita nila katotohanan talagang walang modo itong si Mr. Ocampo. Sige, kapatid na Ato. Pagsalitain pa natin. Sino ba ang mga bisitang magbibigyan ng kanilang mga comment tungkol dito Kahit sa mga kapatid din, pwede rin. Sige. Kahit mga kapatid, ito. Ako kapatid, kung tugutan ko kong Brother Eli na makikdebate mo, ako'y debate mo, kulang na ka. Wala kang sita sa likanti kong basa ng Biblia. Wala yun sa mong Brother Eli. Sabi po ng audience member na to in Bisaya na kahit sa akin ka makipagdebate, kulang ka pa. Yun ang sabi niya dito in Bisaya. Paratan nyo na, hindi naman totoo. Ibalik nyo yan sa inyo at ibalik nyo sa inyong simbahan. Yun ang tama sa inyo. Alis na kayo dito. Mga kapatid, ganyan po talaga yung demonyo. Ayaw magbigay ng pagkakataon sa mga tao para maligtas. Ganyan talaga yan.
Asahan nyo na yan. Sa susunod, may grand pulo ulit tayo. Papasukin ulit tayo yan, sigurado. Kaya paghandaan nyo na yan. Tingnan nyo, kapal ng mukha. Oh, Biblia ka ng Biblia, basahin mo. Hello. Mga ison ka kanina, katungiyang gibasa nga pares ang Pilipinas, iyan lang gisuwat sa cover sa iyang Biblia, tapos iyang gibasa. Nakita ko mismo, nasa likod ko mga ison. Nasa likod ko, nakita na ko. Ang iyang gibasa nga ang pares mo ang Pilipinas, isulat dito sa cover sa Biblia. Sa Tagalog, Brad Josel, para masabtan sa tanan, para maintindihan ng lahat. Okay, Tagalogin na to. Ito po si Ocampo na ito. Nung binasa niya yung pares Pilipinas, nandun po ako sa likod. Ang kanyang binasa po ay isinulat lang doon sa cover ng Biblia. Mga kapatid, nakita po namin yun. Nakita namin. Ganun talaga yung pangyayari. Kaya nga Bandaraya ang talata hindi nakakasagot eh. Kasi sinulat lang pala niya sa cover ng Biblia. Tinatawagan ko ang lahat ng mga tao sa buong daigdig na nakikinig sa mga radyo, sa mga TV. Noong nanggulo si Ocampo doon sa Agao, ako ay hindi pa nadoktrinahan. Pero nakatestify ako, naka-witness ako sa ginawa niya doon sa Agao. Kaya nagalakas ng loob ako. Kasi si Ocampo talagang walang budhi, walang konsensya, mamamatayin tao. Kasi si Ocampo makinig ka na sa Bloody Relay, pero magdatigaan ka na. Brad Josel, meron pong isang bagong bautismo, isang dating ANC. Ito po, magsasata po siya, ma'am. Sige po, pakinggan natin ang kanilang reaksyon. Brad Josel. Opo, sige po. Ako po ay dating Iglesia ni Cristo para po sa kalaman ni Ocampo. Ako po ngayon nandito na sa totoong iglesia dahil nakita ko po na ang aral sa Iglesia ni Cristo, mali-mali! Kaya ang panawagan ko sa lahat ng mga Iglesia ni Cristo na naririto, gumising na po tayo, mga kababayan! Sige. Ang masasabi ko lang sa mga iglesia ni Manalo, sumpahin ang tao na nagtitiwala sa tao. Ang masasabi ko lang po sa mga iglesia ni Cristo, ang ginawa ni Ocampo na ito, nagpakita siya ng tunay na kulay nila. Galit na galit yung mga tao dito, mga bisita, ginano nila. Para Josel, ang kulay nitong mga tao ito, maitim ang budi. Ako. Sabi ni Ocampo, putulan daw ako ng leeg nung nakarang Martes. Bakit hanggang ngayon? Bakit hindi ka makasagot? Sabi mo, putulan mo ako ng leeg. Wala, umumaya. Joseph, kapit mo sa kong dating ayun dito. Okay, before that, gusto ko lang pong sabihin na iba din po talaga, mga religious debates kasi makikita mo talaga yung passion, makikita mo talaga yung mga emosyon. At dito, it's a rare opportunity for, at least for me, to see and to hear yung actual na mga reaction po ng crowd. Kasi usually po, sa isang debate, makikita lang po natin o maririnig natin yung mga pagsigaw ng crowd, pagpalakpak ng mga crowd. Pero ito po, dahil nga po natapos po yung kanilang debate o pag-uusap, reaction na lang po ng mga crowd dahil hindi po nila nagustuhan yung behavior nga na ginawa po dito ng isang INC minister. Gusto ko pong malaman sa lahat po ng mga viewers natin dahil po nakapag-react din po tayo ng iilan sa mga debate po ng Iglesia ni Cristo. Gaano nga ba kalaki ang kaibahan po ng paniniwala ng MCGI at Iglesia ni Cristo? So far po sa mga natutunan po natin, meron pong kaibahan sa pagtingin po kay Jesu Cristo na according po sa, I think it was the Melvin Rojas debate, sinabi niya po na si Jesus daw ay hindi tunay na Diyos. Para sa kanila daw po ay tao po si Jesu Cristo, which is of course not the same with the belief of MCGI. So meron din nga pong paniniwala patungkol po sa Far East na Pilipinas daw po yun. Sabi din po yan ni Parba kung hindi po ako nagkakamali. At gusto ko pong malaman for the benefit of course ng atin pong audience kung ano pa yung mga kaibahan sa mga pagtuturo ng Iglesia ni Cristo, kung kaya may mga membro ng Iglesia ni Cristo na lumipat ng ang dating daan at probably po meron din pong mga members ng INC na nanggaling po sa MCGI. I would assume that too. So kung ano man po ang inyong pong kalagayan sa ngayon, gusto ko pong malaman kung ano po yung mga nakita ninyong mga utos, mga doktrina na kaiba po sa dalawang relihiyon ng Iglesia ni Cristo at MCGI. Joseph, kita po, dating Iglesia ni Manalo. Ocampo! Oy, naalala mo pa ni September 9, 2003? Pumunta ka nun sa bahay at ikaw, Samuel. Sabi nyo, lightweight lang si Badili. Ngayon, sino lightweight? Ni isang sitas, di nyo pa masagot kung sino yun. Si Cristo ba yun, tao? Ocampo! Nakainom naman ako.
Natatandaan mo ba? Ha? Hello, mga kapatid. Saksi po tayo. Si Bularan, sabi ni Bularan, mambabali siya ng leeg. Si Ocampo, mampuputol ng leeg. Ocampo, pinakita mo lang ang tunay na kulay mo, daoy. Hello, kapatid! Sino ba yung nagsalita ngayon? Oo. Josel, Opo. saan nila to? Hindi natin sila tatantalan! Payag ba kayo sa sinisigaw ni Ocampo? Bayot Ang daw! kailan nyo, international! Naririnig ba ako nila? Oo, payag ba kayo sa sinasabi ni Ocampo? Bayot daw si kapatid na Soriano. Hello, Brad Josel. Oo. Hello, Brad Josel. Opo. Ang masasabi ko lang sa mga ministro ng Iglesia ni Manalo, nagdudulong-dululang lang. Pero napatunayan po namin ngayong gabi na mga taga-Dabawenyo ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo, mga bubo, mga walang alam sa Biblia! Konting katamikan lang mga kapatid, mga bisita. Konting katamikan lang po, kapatid na Joseph. Opo, kapatid na ito. Siguro sapat na. Kasi dapat pag-ingatan talaga mga taong ito. Isama niyo yung mga bisita sa paghahatid. Isama niyo yung mga bisita. Baka mamaya sabihin hindi totoo hinihatid sila. Kapatid na Los. Pakuhanan niyo. Tapos yung mga bisita, mga witness ninyo. Sige. Sige, kapatid na Joseph. Kapatid na Los. Mag-ingat kayo dyan. At kayo delikado dyan. Siguro hanggang dyan na lang at nang mapaglingkuran naman natin ng mga iba pa natin mga tagapakinig sa iba't ibang mga lugar. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Yung mga naging panauhin din natin doon, humingi kami ng paumanhin sa inyo. Hindi namin gusto yun. Kagagawan ho ng ministro ng Iglesia ni Manalo, si Rizalito Ocampo, yung hindi natuloy na grand pulong, kundi nauwi na sa ganun. Okay, medyo bitin yung video na yun para sa akin mga ka-U3, ano? Kasi I was hoping for a longer discussion pero parang ang nangyari yata sa clipping na ito, parang last part na yata ng kanilang diskusyon kasi parang paikot-ikot, sinasabi kasi ni Brad Josel na kinakailangan i-confirm muna ni Ocampo na ang Far East nga at Philippines nga ay the same according sa kanyang paniniwala. At para sa akin, interesting na sinasabi ni Ocampo, ako naman ang magtatanong. Para sa akin, medyo hindi organized yung kanilang diskusyon at para sa akin, mas dapat po na yung moderator po dito, yung si Ato pa yun, Ato, sana ay nag-step in siya, ano? Kasi ang nakikita ko dito, si Brad Josel at si Ocampo ang nagdidiskusyon, mas maganda po sana na mas na-guide ng tama yung kanilang debate, no? Yung moderator sana ni si Mr. Ato yata, dapat siya yung mas dapat na pumagitna at magsalita para maging organized yung flow ng kanilang diskusyon. Parang kasi nangyayari, they're just talking over each other. But in the end, katulad po ng mga nasabi ko sa ating video kanina, being a non-member ng MCGI at non-member ng Iglesia ni Cristo, gusto ko pong malaman, ano pa po ba yung iba pang kaibahan kahil so far po yung nalaman natin sa nature ng pagiging Diyos ni Hesus Kristo para sa Iglesia, tao daw si Hesus Kristo. Sa MCGI naman po ay hindi. Meron din pong diskusyon patungkol nga sa Far East na Philippines daw yun kasi kung hindi po ako nagkakamali, ang maalala ko po sa diskusyon po ni Parba at ni Gitgano, sinasabi po doon na si Manalo ay ang sugo na nagmula sa Far East at according nga sa kanilang paniniwala ng Iglesia ni Cristo, ang tinutukoy na sugo na mula sa Far East na babangon, yan daw po, ang pinadala daw pong sugo ay si Mr. Manalo. So maliban pa po sa mga dalawang punto na yon, gusto ko pong malaman pa ano pa yung mga kaibahan po ng Iglesia ni Cristo sa kanilang doktrina laban sa MCGI. So yun po ang aking tanong sa mga members po ng both churches mga ka-U3. Sinasabi ko po ito dahil katulad ng aking na-mention kanina, sa totoo lamang po, while it is true na maiingay po sa ating social media at sa ating pong channel ang mga members po ng Dating Daan, mga members po ng Iglesia ni Cristo, mas malaki po actually ang majority, ang mga viewers po ay mga Katoliko at iba pang mga reliyon na hindi po MCGI, hindi Iglesia ni Cristo. So this question I think would benefit the viewers po natin na naghahanap, nagsusuri, gustong malaman ang patungkol po sa katotohanan ng Biblia. Kaya mga ka-U3, if you like these kinds of contents, please don't forget to subscribe. I-click niyo po yan. Also, you can click this video here and also this video here. Katulad po ng ating pong laging sinasabi, ang viewership po natin sa Usap-Usap University, 1.2, 1.3 million na po ngayon actually. At sa dami po niyan, ilan lang po ang mga subscribers natin? Nasa 50,000 lang po. So, kailangan po natin ng suporta ninyo para mas marami pa pong maabot ng ating pong programa, para mas marami pa po ang isuggest po na videos natin ng Usap-Usap University sa karamihan po ng ating pong mga viewers sa Pilipinas at sa ibang bansa. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye.